Amen. Praise God po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At tayo po ay dumako sa atin pong message ngayon po sa Psalm. Ayan, basahin ko po. Psalm 10. Ayan, sabi po dito, Panginoon, bakit parang kay layo niyo sa akin? Bakit sa panahon ng kaguluhan kayo ay nagtatago sa amin? Ang dukha ay pinahihirapan ng masasama at mayayabang. Sana'y mangyari rin sa kanila ang kanilang masasamang plano. Ipinagmamalaki nila ang kaniyang masasamang kagustuhan. Pinupuri nila ang mga sakim, ngunit kinukutya ang Panginoon. Dahil sa kahambugan ng mga taong masama, binabaliwala nila ang Diyos at ayaw nila siyang lapitan. Ang kaniyang pamumuhay ay laging matagumpay at hindi naman lang sila nag-aalala na sila'y inyong hahatulan. Hinahamak nila ang lahat ng kanilang mga kaaway. Akala nila'y walang mangyayari masama sa kanila at wala silang magiging problema. Sila'y lapastangan kapag nagsasalita, sinungaling at mapagbanta, at sila na rin ang nagsasabi ng masasakit at masasamang salita. Sa liblib na mga lugar sila'y nagtatago at nag-aabang sa mga inosente na kanilang papatayin. Naghihintay silang nakakubli na parang leon upang sakmalin at kaladkarin ang mahihirap. Dahil malakas sila, ibinabagsak nila ang mga kawawa hanggang sa hindi na makabangon. Ang akala nila'y hindi sila pinapansin ng Diyos at hindi niya nakikita ang kanilang mga ginagawa. Sige na, Panginoong Diyos, parusahan niyo na po ang mga taong masama. Huwag niyong pababayaan ang mga inaapi. O Diyos, bakit nilalait kayo ng mga taong masama? Sinasabi pa nila hindi tayo parurusahan ng Diyos. Ngunit nakikita niyo, O Diyos, ang mga taong nagpaparusa at naghihirap. Lumalapit sa inyo ang mga kaawa-awang tulad ng mga ulila at nakahanda kayong tumulong sa kanila. Alisan niyo ng lakas ang mga taong masama at parusahan niyo sila hanggang sila'y tumigil sa paggawa ng masama. Panginoon, kayo ay hari magpakailanman, at ang masasamang tao ay maglalaho sa mundo. Panginoon, narinig niyo ang dalangin ng mga mahihirap, pakinggan niyo po sila at palakasin. Bigyan niyo ng katarungan ang mga ulila at mga api, upang wala ng mga taong mananakot ng kapwa dahil sila'y tao rin lang. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito. Purihin at dakilain ka, Ama, sa pinakamataas na papuri at pasasalamat. Salamat po sa mensahe na muling pagsasaluhan sa oras na to, Panginoon. At patuloy ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na matuto, Ama, sa iyong mga salita. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang Diyos, Panginoon, ng mga katarungan. At Ikaw ang Panginoon, Ama, at Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Salamat for you are justice na Panginoon, Ama. At hayaan mo na bulay-bulayin namin sama-sama ang mga banal mong salita sa oras na to, Panginoon. At hayaan mo rin, Panginoon, na sa mga oras na to, patuloy mong siyasatin ang aming mga puso, patawarin ang aming mga kasalanan dahil kapangyarihan mong magpatawad, Panginoon. Kapangyarihan mo kami baguhin, kapangyarihan mo na kami linisin, kapangyarihan mo na kami transform, Panginoon. I-purify at i-cleanse, O God, in the mighty name of Jesus. Sa mga oras na to, Panginoon,
Dinadalangin ko, Ama, na patuloy mo akong pagkalooban ng karunungan, Lord God, ng talino na nagmumula sa iyo, Panginoon, na sa oras na 'to, hayaan mo na mag-isa ang ating mga isip, Panginoon, ang ating puso, O Diyos, upang maipahayag ko ng tama, mabuti, makatarungan, makatwiran, Panginoon, at makapangyarihan ng iyong mga salita sa mga oras na 'to. Ikaw po ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi, Panginoon, na pawang katotohanan lang, Panginoon, at katwiran ng kagandahang loob mo ang mailabas at maisambit na aking mga bibig. At hayaan mong patuloy kang maparangalan, Panginoon. Salamat po na nagiging bahagi kami ng glory na nagmumula sa iyo, O Diyos, sa mga oras na to. Hayaan mong makilala ka namin ng masigit pa kaysa kahapon, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ma-honor ka namin sa pamamagitan, Ama, ng aming pasasalamat, pagpupuri, Panginoon, at pagsamba sa iyo sa oras na to. Hayaan mo, O Diyos, na maparangalan ka, Panginoon, sa pamamagitan ng aking buhay, O Diyos, sa oras na to, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, at ikaw lang ang laging maitaas, Panginoon. Kasangkapanin at samahan mo lang kami sa oras na to, Panginoon, sa pinagpalang araw na to, O Diyos, sa bawat isa. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise God. So, makikita po natin dito, sa sinulat po na to na Psalm, no, na dito po, hindi natin makikita kung sino po ang sumulat. Hindi katulad ng iba na mga part po ng Psalm na nai-indicate doon na talagang si Tatay David po ang nagsulat. So, dito po sa part na to, hindi ko po masabi kung si Tatay David dahil wala rin naman pong nakatala. Amen. So, makikita po natin dito yung mga question, na bakit daw yung mga masasamang tao na po ay inaalaw na mabuhay, 'di ba? Makikita nyo dito na bakit yung mga masasamang tao, na po sila pa yung parang yumayaman sa mundo, no? Na parang sila pa yung umaasenso, na parang sila pa yung bakit sila pa yung umaangat na ang bilis-bilis. 'Di ba? Dito sa talatang ito makikita nyo po kung paanong ang mga tanong na pwedeng mga tanong mo din mula pa noon hanggang ngayon, na bakit nga ba? Amen? Hindi nga ba talaga nakikita ng Diyos yung mga kasamaan? 'Di ba? Ito yung mga tanong dito, 'di ba? Bakit yung mga masasama ang siyang umuunlad, Panginoon? 'Di ba? Ito yung mga tanong po na nandito na nakalahad. Ano po? Pero makikita natin dito na hindi po totoo, no, sapagkat ang Diyos hindi siya bulag. No po? At lalong ang Diyos po ay justice na Diyos. Na po, maaaring hindi gano'n kabilis, hindi gano'n katulin, 'di ba? Na nakakamit ng mga taong masasama ang dapat na gusto natin o ine-expect natin na pwedeng mangyari sa kanila dahil sa kasamaan nila. Amen. Pero alam po nating lahat na ang Diyos po ay makatarungan. Kaya dito po makikita natin sa Psalm 10 po, sa awit 10, mula sa verse 1 hanggang 13, makikita natin dito po yung pagtatanong. Yun na po, yung pagtatanong na bakit nga ba yung mga gumagawa pa ng mga kasamaan, 'di ba po, ang parang napagpapala. Is really God is absent? Hindi pa talaga present si Lord na makita at matunghayan yung mga ganitong kalagayan? So dito po, nagsimula po ang Psalm 10 sa pagtatanong, God, na po, dito, Panginoon, bakit parang ang layo niyo sa akin? Bakit sa panahon ng kaguluhan kayo ay nagtatago sa amin? Amen? So, puro patanong po ang tinatawag nila. Why, God, why are you hiding? Diba? Bakit ka nagtatago? Hindi ba talaga naiintindihan ng Panginoon na po yung mga responded ng mga masasamang tao? Bakit yung masasamang tao, bakit sila pa, Panginoon, yung lumalago, yung mayaman, umaasenso, kaysa sa aming mga mananampalataya? Bakit yung mga bakit yung mga parang mga mananampalataya, karamihan po naghihirap? Bakit yung mga masasama, 'di ba? Yung mayaman,
Kaya siguro yung iba iniisip natin na ang blessing nila, 'di ba? Ang blessing, sinasabi blessing ng demonyo. Amen? Kasi dahil masasama sila, nagkaroon tuloy ng bansag dito sa mundong ito na may blessing ang demonyo. Amen? So wala pong blessing ang demonyo. Walang blessing ang demonyo. Pero ang demonyo po, ginagamit ang mga tao, no? Dahil katulad nga po ng sinabi natin, ang tao po, no, at ang demonyo, kailangan ng demonyo ng katawan ng tao. Kasi sila po, mga masasamang espiritu sila. Amen? Kaya nga, ang gusto ng demonyo, ano bang gusto ng demonyo sa tao? Masira ang buhay ng tao. Amen? Tayo namang mga tao, dahil wicked tayo, amen? Dahil tayo ay nadideceive, naloloko ng mga demonyo, amen? Anong ginagawa natin? Nagpapakasama. Dahil saan? Sa kakulangan ng karunungan natin. Dahil sa kakulangan ng karunungan natin, nai-involve tayo sa mga panlilinlang ng mga kasamaan sa mundong ito. Kaya ano pong nangyayari sa atin? No? Kaya minsan iniisip ninyo na parang bakit mas napagpapala ang masama dahil mga drug lord sila, 'di ba? Mga taong nagsusugal, 'di ba? Bakit madali para sa kanila yung pera kaysa sa atin na naghihirap? Nagpapakahirap naman tayo, 'di ba? Bakit mas parang may pinagmamalaki sila kaysa sa ating mga sumusunod sa Diyos? Bakit mas pinupuri yung mga sakim kaysa sa mga mapagkumbaba? 'Di ba? Bakit kinukutya, 'di ba, yung mga tao na sumasamba naman sa Panginoon kaysa sumasamba sa pera? Amen? Ito po yung mga bagay na minsan hindi natin naiintindihan na napaglalaruan tayo ng kalaban. Amen? Kaya yung wicked dito, nakikita dito po sa from verse 1 to 13, makikita natin yung mga tanong na parang sinasabi na hindi makatarungan ng Diyos. 'Di ba? Dahil parang yung mga masasamang tao, parang wala nang katapusan yung kanilang kasayahan. Parang wala na silang katapusan. Parang wala silang mga problema, hindi katulad ng mga mananampalataya. Hindi sila natatakot na gumawa ng masama. Lapastangan sila sa mga salita ng Panginoon. Walang takot walang habas na pagsisinungaling. Nagbabanta pa sila at nananakit pa sila at marami pa silang masasamang salita na sinasabi, 'di ba, sa kapwa nila. Bakit nga ba sila yung mga napagpapala? Hindi po sila napagpapala. Nalilinlang lang po sila ng mundong ito dahil doon sila dinideceive ng kaaway. Katulad po ng mga tao na nalululong sa drug. Amen? Yung mga nagtitinda ng drugs. Amen? Ito po yung mga tao na akala natin, di ba, mayayaman sila, akala natin na pagpapala sila, pero hindi po galing sa pagpapala po yun. Hindi po tawag doon pagpapala. Dahil ang pagpapala po ay galing sa malinis na paraan. Wag nating tawaging blessing yung mga bagay na galing sa masama. Dahil walang bagay po na sasabihin nating pagpapala na galing sa masama. Amen? Wala pong pagpapala na galing sa masama. At kung galing sa masama yon, hindi po yun blessing. Amen? At hindi po rin blessing na galing sa demonyo yon. Hindi kayang gumawa ng blessing ng demonyo. Dahil kung kaya niyang gumawa ng blessing at kaya niyang ibalik ang blessing, di sana po, napag-aralan natin yung Job, di sana siya ang nagbalik ng lahat ng kayamanan ni Job. Pero saan po nagmula? Sino ang nagbalik ng lahat ng kayamanan ni Job? Hindi ba ang Panginoon din po ang nagbalik ng lahat ng nawala kay Job? At hindi lang yon, doble po ang ginawa ng Panginoon. Dahil bakit? Hindi po nagpapala ang demonyo. Ginagamit lang ng demonyo ang katawan ng tao, ang talino ng tao, ang kapangyarihan ng tao para malinlang, para gamitin sa masasama.
Kaya at the end of the day, sino pong talo? Yung nagpagamit. Yung mga taong tinatawag na wicked. Yung taong tinatawag na foolish. Sa Tagalog po, mga taong hangal na nagpagamit, na nalinlang, na nagamit ng mga masasama. No po? Kaya sinong napahamak? Yung demonyo ba? Hindi. Ikaw na nagpalinlang sa mga gawa ng masasama. So, paano po nating matatawag na blessing yon ng demonyo? Ang ipahamak ka pagdating ng dulo? Amen? Di ba po? Na magkaroon ka ng malaking problema pagdating ng dulo? Dahil sa kakulangan ng karunungan at pagsunod at takot sa Diyos? Amen? Hindi po pool ang Panginoon. Kaya yung mga tanong dito na sinasabi nila, na sinasabi niya, bakit? Bakit na pagbibintangan yung mga taong inosente naman? 'Di ba? Bakit yung mga taong gumagawa ng masasama na walang Diyos? 'Di ba? Bakit parang sila pa ang mabuti ang mga buhay kaysa sa amin? Siguro po minsan naging tanong nyo na rin sa sarili nyo, itong mga bagay na to. Na bakit parang mas sagana sila? Pero tingnan nyong mabuti, no po? Pag-aralan nating mabuti. 'Di ba? Hindi ba kawawa sila? Hindi ba ang katotohanan na gamit lang sila? 'Di ba po, nang hindi nila alam? Bakit? Sabi nga ng Panginoon, my people perish because of lack of knowledge. Dahil sa kakulangan ng karunungan, dahil sa kakulangan ng talino, dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita at mga kalooban ng Panginoon, mga will ng Panginoon, mga way ng Panginoon, ibang way sila dumadaan. Po, dahil nagamit sila at nagpagamit sila. Dahil lahat ng bagay dito sa mundong ito, tayo po ang nagdidesisyon. Kaya nga binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Kaya nga alam nyo po, napakapalad nating lahat. Napakapalad natin na may isa tayong miyembro ng pamilya na nakakilala sa Panginoong Diyos. Napakapalad natin na may taong umabot sa ating buhay at pinakilala ang Diyos. Napakapalad natin po na tayo ay may Diyos. Ano po? Kaya hindi totoo. Hindi po totoo na masarap ang buhay ng mga taong nakikita nyo na nagtatamasa ngayon. Dahil katulad na lang ng mga pinapanood nyo ngayon na po sa mga balita. 'Di ba? Yung mga tao na nagpakasarap, 'di ba? Yung halimbawa po, yung anak mo na walang kinalaman, inaalagaan mo mula bata yung mga balita, tapos ginahasa lang ng isang adik. 'Di ba? Ginahasa ng isang adik. Magtatanong yung magulang, bakit Panginoon? Diba po? Do you think hindi yun nakita ng Panginoon? Nagkakaroon tayo, di ba, ng mga tanong. Sino dito ang hindi nagtanong sa Diyos? Sino sa atin? Normal po at natural sa atin ang nagtatanong. Even yung mga ginamit ng Panginoon noon mula pa sa simula kay Moises, di ba? Mula pa sa buhay ni Tatay Abraham, mula pa sa normal yon, it's natural sa ating mga tao na magtanong tayo. Hindi po masamang magtanong. Hindi po ako naniniwala na masamang magtanong. Dahil naniniwala ako na pag gusto mong magtanong, gusto mo pang mas makilala yung Diyos na yon na mas malalim. Gusto mo pang makilala yung Diyos na yon, di ba? Kapag nagtatanong ka. Tingnan niyo po itong psalm na to. Kung totoong masamang magtanong, bakit sinulat sa Biblia at inspirasyon pa ng Holy Spirit ang mga bagay na nilathala sa Bibliang ito, kung masama ang mga pagtatanong? Kung totoong tatay ang tingin mo sa Diyos, bakit masamang magtanong? Naniniwala ako na minsan, kapag nagtatanong tayo, it is your intimacy. Depende siguro sa intimacy mo kung gaano mo kakilala yon. Kasi ako, ang mama ko nagtatanong ako. Ang nanay ko spiritual, nagtatanong ako. Diba? Nagtatanong ako. Kasi gusto kong malaman. Ayoko naman dumating ako sa panahon na kailangan ko pa bang ma-experience yung mga pagkakamali ng mga ibang tao, yung ibang kahangalan ng ibang tao, yung ibang pagkakamali nila na kung saan sila nalulong
Di ba? Kailangan ko bang ma-experience yung lahat ng bagay na yun bago ako matuto? Kung pwede namang una pa lang magtanong na ako. Ano pong masama sa pagtatanong? Amen? Kaya naniniwala po ako na it is depend on how you approach. Kaya nga, kapag mas kilala mo ng mas malalim yung tatay mo, magtatanong ka eh, Lord, bakit? Di ba? Kasi ganun yung ginagawa natin eh. Kapag bata ka, di ba? Mama, bakit kailangan mong kumain? Di ba yung mga bata, Mama, ba't kailangan mo magluto? Mama, ba't kailangan mo magwalis? Mama, ba't kailangan, di ba? Marami tayong mga tanong because we are progressing. We are growing matured. Di ba? Nagmamatured tayo. Until the end, na maintindihan mo na, pabawas na ng pabawas yung tanong mo, bakit? Kasi, unti-unti sa proseso mo, sa pagsunod mo sa Panginoon, amen, nalaman mo yung mga sagot. Kaya kapag nagmamatured ka na mananampalataya, habang nagmamatured ka at nagpoproseso ang paglago mo espiritual, paunti ng paunti ang tanong mo dahil lahat ng mga bagay nalaman mo, 'di ba? Dahil sa mga tanong, habang lumalago, habang lumalaki ka, habang nagmamatured ka spiritually, physically, mentally, amen? At emotionally. Dahil naniniwala ako, even ang physical mo may pag-grow, may pag-progress, amen? Nung bata ka, yung mga buto mo malalambot pa. Habang lumalaki ka, di ba? Kumakain ka ng mga malulusog na pagkain, nagiging matigas ang physical mo. Ang emosyon mo, di ba? Dati, pabara-bara ka lang kapag magalit ka. Di ba? Kapag may nagsasalita ka rin, nakikisabad ka. 'Di ba? Ibig sabihin, lahat ng bagay sa atin nag-grow siya. Physically man ito, emotionally man ito, mentally man ito. Amen? Kasi even your mental, na pag-iisipan mo na, 'di ba? At nagkakaroon ka na ng wisdom habang nakikisalamuha ka sa mga ganitong klaseng mga gawain, 'di ba? Nagkakaroon ka ng talino. Nagkakaroon ka ng kaunawaan. Nagkakaroon ka, 'di ba, ng pangunawa na nagmumula sa Panginoon, sa talino ng Panginoon. Yun po yung tinatawag na wisdom. Ang wisdom po galing sa Diyos. Ang knowledge po galing sa mundo at ang pangunawa po, 'di ba, ay regalo sa atin. Kaya nga hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay ang tatlong 'yan para yung Trinity. Amen? Hindi mo mapapakinabangan ng wisdom kung hindi mo naman nauunawaan. Hindi mo rin mauunawaan, 'di ba? Ang talino, 'di ba po, kung wala ka namang wisdom. Amen? Na po kaya hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay po ang wisdom, knowledge at understanding. Amen? Dahil mahalaga na maunawaan natin ang wisdom ng Lord at understanding para po dito sa mundong ito. Dahil pwede po tayong mapahamak dahil lang sa kakulangan natin ng pangunawa, kakulangan natin ng talino, at kakulangan natin ng kaalaman na nagmumula sa Diyos. Amen? Dahil hindi po natin maiintindihan ang lahat ng bagay na kahangalan dito sa mundong ito. Ang kasamaan sa mundong ito, ang kasakiman sa mundong ito, ang masasamang salita sa mundong ito, ang mga krimen sa mundong ito, ang mga pagsasamantala sa mundong ito. Amen? Kung hindi po natin mas malalim na makikilala po yung Diyos na yon. Kaya napakahalapga po from verse 1 to 13 po, yung mga tanong na to, na po, sasagutin naman po ng verse 14 to 18. Na po, dito magkakaroon ka ng confident that God is not absent. Na po, hindi totoo na hindi nakikita ng Diyos sa mga ito. May panahon po ang Panginoon sa bawat isa. Kaya nga walang mga pagkakasala na hindi po pagbabayaran. Kaya lang kapatid, hindi kasi to timing mo, kundi timing to ng Diyos. Amen? Oras po ng Diyos. Ang Diyos po ang may hawak ng oras, hindi ikaw at hindi ako.
Kaya kung kailan paparusahan ng mga ng Diyos, yung mga tao na nagkakasalang nakikita ng mga mata ninyo, yung mga taong sakim, yung mga tao po na mga addict, yung mga taong rapist, yung mga taong murderer, na po, we cannot judge them because there's only judge. Na po, may panahon na haharap ang mga tao na yun sa hukuman ng Panginoon at mananagot sila. At pwede pong gamitin ng Panginoon ang lahat ng authority dito sa ibabaw ng mundo para maparusahan at magbayad yung mga tao na yon, para magsisi sila dahil walang gusto at hangad ang Panginoon kundi magligtas din ng masasamang katulad mo at katulad ko din noon. Dahil justice ang Diyos. Dahil bawat isang kaluluwa sa Kanya mahalaga. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Maaaring hindi mo kinahabagan. Maaaring para sa iyo hindi dapat kahabagan. Amen? Pero sabi ng Panginoon, kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Kaya dito po, from verse 14 to 18, makikita natin dito yung confident that God is not absent. No po, dito makikita po natin on how yung nag-express dito na po ng confident that God is not absent. Kasi sinasabi niya na sa Panginoon, sige na Panginoon Diyos, parusahan niyo na po mga tao masama. Na po? So, ibig sabihin, bakit siya nag-a-approach ng ganun sa Panginoon? Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpaparusa. Hindi lang po siya punong-puno ng kagandahang loob, biyaya at habag sa mga tao. Amen? Ang Diyos po ay justice. Hindi niya pababayaan. Totoo ang mga inaapi. Totoo po yun. Na po. At ang Diyos po, na po, talagang darating ang panahon na mag-a-appear siya. No? Lalabas siya, lilitaw ang justice. Na po. Sa mga taong wicked. Sa mga taong punong-puno ng kasamaan. Dahil God is present. Sabi nga niya sa Proverbs 15:3 nakikita ng Diyos mabuti at masama. Kahit pa mga nakatago. Kahit pa nandyan pa lang sa puso mo, nag-iisip ka pa lang na masama sa kapwa mo, nababasa na ng Lord. Nakikita na niya. Amen? At hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Kaya nga siya natin tinawag na God is our comforter God is our helper Kung hindi totoong tumutulong ang Diyos, bakit tinatawag natin siyang God is our helper? 'Di ba? Kung totoong hindi nagpapagaling ang Diyos, bakit tinawag natin siya na God is our Rapa? 'Di ba? Kung hindi tumutulong ang Panginoon at nagpapayaman ang Panginoon, bakit tinawag natin siyang Jireh? Amen? Bakit lahat ng mga problema natin dito sa mundo, yung Diyos lang ang makasasagot? Amen? Na po, kasi ang totoo, lahat tayo, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, na po, hindi po natin matatamasa yung lahat ng mga bagay na gusto po natin. Dahil hiwalay sa Kanya, di po, wala tayong magagawa. Amen? Kaya kung ang buhay mo, absent ang Diyos sa buhay mo, di ba po? Hindi po tayo makakabangon, di ba? Hindi tayo magiging masaya, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Hindi rin tayo magkakaroon ng mga karunungan. Amen? Kaya napakahalaga na maintindihan po natin at kailangan nating maintindihan na hindi po papayagan ng Panginoon na manatili ang kasamaan dahil sabi niya sa kanyang salita, hindi kahit kailan maghahari ang kadiliman. Hindi kahit kailan. Kaya dito makikita ninyo yung reason na po na bakit nagde-delay ang Diyos sa justice sa mga taong ito. 'Di ba? Bakit parang hindi sila pinapansin ng Panginoon sa kanilang mga ginagawa? Na po, ang Diyos ay mananatiling Diyos. Forever po 'yun. Na po, kailangan matuto tayong i-acknowledge ang Panginoon po, At magkaroon tayo ng confident sa Diyos. Na hindi totoong hindi niya nakikita ang mga kasamaan, hindi totoong hindi niya nakikita ang mga kamatayan ng mga tao, ang mga pag-aalis pusta, ang mga pagnanakaw, ang mga pananamantala ng mga tao.
Kailangan may confident tayo na po na ang Panginoon ay hindi absent sa mga bagay na pang-aapi ng mga ibang tao. Na po, dahil He give justice. Na po, at darating ang panahon, ang Panginoon po ay may ultimate na po, na pagganti sa lahat ng tao, sa lahat ng nagmak sa Kanya, sa lahat ng hindi rumespeto sa Kanya, sa lahat ng nag-blasphemy sa Kanya. Bakit mo nabablasphemy ang Panginoon? Kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, that is blasphemy. Na po, paano ba? Di ba maraming nagtatanong, ano ba yung blasphemy? Di ba po? Yung pag hindi natin sinusunod yung mga gusto ng Panginoon. Sabi, ang blasphemy, yung paglapastangan sa Holy Spirit. Sino ba ang Holy Spirit? Di ba? Triune God nga sila. So, ang paglapastangan sa Panginoon, di ba, ay malinaw na blasphemy. Kahit pa si Holy Spirit yan, si Jesus yan, o si God the Father yan, that is blasphemy. Amen? Ano po? Kaya, hindi natin pwedeng, God cannot mock, sabi nga eh. Hindi mo pwedeng insultuhin ng Diyos, no po? Kahit pa nakikita natin yung mga tao na yan, no po, na nagiging hayahay sa kanilang buhay ngayon, God, you cannot mock God. Kaya nga minsan nakikita nyo karumaldubal yung kanilang kamatayan, di ba? Grabe yung kamatayan na dinulot nila, no? Kapag talaga, bakit, sabi nga ng Diyos, bakit hanggang ngayon di pa dumarating ng Diyos? Kasi kahit ikaw at ako, kapatid, inaantay ng Panginoon, di ba? Na tayo ay magbago. Inaantay ng Panginoon, di ba? Na maraming makakilala sa Kanya. Kasi habang yung mga evangelist nagpapakilala ng mga tao sa Panginoon, no po, at hindi nila ayaw nilang kumilala, may ginamit ang Panginoon sa mundong ito, ayaw nilang kumilala, di ba po? Kapag hindi na ikaw matawag ng Panginoon, even ginawa na niya lahat ng bagay dito sa mundo, wala ka nang kalalagyan kundi kamatayan. Kasi naniniwala ako na lahat ng bagay gagawin ng Panginoon. Information, gagawin ng Panginoon yon para lang makarating sa iyo yung impormasyon na kailangan natin ng salvation. Gagamit ang Diyos ng maraming tao para makita natin na ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Na lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Amen? No po, darating ang panahon, no po, na sa mundong ito, na hindi pwedeng hindi mag-e-exist ang Panginoon. Dahil ang mundong ito, no po, ang mundong ito, mapipild man ito ng maraming taong wicked, ng maraming masamang tao, dahil yun ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Hindi ito ang tahanan natin. Dito sa mundong ito, punong-puno ng kaguluhan, yun ang sabi ng Diyos. Punong-puno ng kasamaan. Amen? Kaya nga hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ng Panginoon, kundi tayo ang mga dinadalangin ng Diyos dito. Amen? Dahil may ruler ang mundong ito na hindi ang Panginoon Diyos. Kaya kanino bang ruler tayo susunod? Lahat yon pinagdidesisyonan natin. Lahat yon pinipili natin. Kaya lahat yon kailangan maging matalino tayo. Dahil kung hindi tayo magiging matalino, isa po tayo sa mga taong ibibilang na mga wicked o mga tao na po na hindi kumikilala sa Panginoon. O kulang ng karunungan na pwedeng mapahamak. Hindi lang hindi kumilala sa Diyos ang pwedeng ma-perish. My people perish because of lack of knowledge, sabi niya. Hindi natin pwedeng ikatwiran na hindi ko kasi alam. Hindi ko alam na ganon, hindi. Dahil sabi sa Luke 16, andyan na ang salita ng Panginoon, ba't hindi natin inaral? Bakit hindi natin inalam? Lahat ng sinabi ng mga propeta at apostoles, sabi sa Luke 16. Amen? May namatay na binuhay ulit, walang naniwala. So wala po tayong excuse. Amen? Dahil naniniwala po ako na may mga ginamit ang Panginoon, no po, hanggang tayo po ay mag-respond sa kapanawagan niya. Amen? Kaya dito po, maaaring ikaw at ako, prostrate ka na sa mga taong nakikita mo at hindi mo maunawaan, dito sa mundong ito na lagi na lang gumagawa ng kasamaan. Amen? Alipin po sila. Alipin po sila. At kailangan din natin silang ipanalangin. Amen? At
dito makikita natin sa psalm na to. Amen? Yung frustration din nung taong nagsulat na to, na Panginoon, ipakita mo na yung katarungan mo sa kanila. Parusahan mo na sila. Amen? Yung galit makikita natin dito. Yung injustice makikita natin dito. Yung wondering sa mga evil, 'di ba? Na bakit sila yung napo-flourish. Yung wondering sa mga tao na bakit sila yung parang hindi sila pinapunish ng mabilis ng Diyos. Amen? Kailangan po nating unawain na bagamat nag-i-struggle tayo, bagamat marami tayong mga tanong, bagamat tayo po ay napuprostrate sa mundong ito, lagi po natin tatandaan that ang mga answer sa mga tanong natin, alam ko at alam mo na darating ang panahon na makukonclude mo ng simple sa expression sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Na lagi mong tatandaan, ikaw at ako, palagi kang maging tapat. Palagi tayong manalig, maniwala at manampalataya sa Panginoon that God is still in the throne. Amen? At walang kahit sinong papalit sa trono ng Panginoon. He knows everything. He is an all-knowing God. At hindi yun kahit kailan, walang papalit doon. Walang taong alam niya ang lahat. Kahit ikaw hindi mo alam ang bukas mo, kahit mamayang isang oras hindi mo alam, but God knows. Kaya sometimes we have to be still and know that God is in control. Amen? He knows. Kailangan mong malaman, ikaw at ako, katulad ng nasa psalm na to, from dito hanggang sa 18, sa 14 hanggang 18, He know that God is exists. Dapat ikaw din alam mo na ang Diyos ay nag-e-exist. Dapat may confident ka din at nagtitiwala ka na ang Diyos ang mag-e-execute ng justice. Amen? Sa lahat ng masasamang tao na to, sa kanyang timing. Sa timing ng Diyos. Amen? Kaya nga po, we know that God exists. We know that He is not absent. We know that God is not blind. At lalong-lalo na, 'di ba? Kung nakikita ng Diyos, 'di ba, yung mga kabutihan na ginagawa mo, lalong nakikita din niya ang lahat ng kasamaan na ginagawa ng ibang tao. Kailangan lang nating magtiwala sa Diyos. Dahil sabi nga niya po sa Ecclesiastes 12:14, God will bring every deed into judgment with every secret things, whether good or evil. Pakibasa nga po sa Tagalog, Ecclesiastes Mangangaral 12:14 po. Dito po ako magtatapos. Mangangaral 12:14 po. Okay po, babasahin ko po. Mangangaral 12:14, sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Na po. Amen. So purihin po ang Panginoon. Nakita niyo po, tayo po ay hahatulan. Hayag man o lihim ang ginawa natin. Hindi pwede pong hindi hahatol ang Diyos. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon, and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Panginoon. We know that you are all-knowing God. And we know, Father God, that you are justice. Alam namin, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Ama, ikaw ang nakakakita ng mabuti at masama. Alam namin that we are created by you, Father God. At alam ko, Panginoon ko, na ang bawat isa sa amin dito, Ama, maaaring marami kaming mga tanong, Panginoon, sa mga nangyayari sa mundong ito. Ngunit, Lord, nananampalataya kami that you are in control. Hindi kami nabuhay sa mundong ito para sa pamahalaan. Hindi kami nabuhay sa mundong ito para lang sa pamilya namin. Hindi kami nabuhay sa mundong ito, Panginoon, para lang maglingkod sa ibang tao, O God. Hindi kami nabuhay sa mundong ito, Panginoon, para alipinin. Hindi kami nabuhay sa mundong ito, Panginoon, Lord, para, Lord, tuligsain kami ng mga tao, Panginoon, Lord. I-judge kami, Panginoon. I-persecute kami, Panginoon. Nabubuhay kami, Ama, for your glory, Father God.
para bigyan ka namin, Panginoon Lord, ng karangalan, magamit kami, makasama ka namin, Panginoon, kung saan nandoon ka. Lord, ang kagalakan namin, ang kapayapaan namin, Panginoon, sa iyo lang namin hinahanap, O Diyos. Kaya sa kabila ng bawat paghihirap sa mundong ito, Panginoon, naniniwala kami, Ama, na ikaw ang lahat ng katugunan, ikaw ang lahat ng kasagutan, ikaw lang, Panginoon, at tanging ikaw lang. Kaya nga tunay, O Diyos, nung nagtanong sa'yo si Moises, sinong sasabihin ko kung sino ang nagsugo sa akin? Sumagot ka sa kanya ng I am who I am. Nasabihin mong sinugo ka ng I am who I am. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay ikaw nga. Ikaw lang ang lahat ng kailangan namin. Kung kailangan namin kagalingan, ikaw. Kung kailangan namin ng probisyon, ikaw. Kung kailangan namin ng justice, ikaw. Kung kailangan namin, Panginoon, ng lakas, ikaw. Ikaw lang ang sagot sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya salamat po. Dahil meron kaming ikaw. Salamat, Panginoon. Dahil sa lahat, Panginoon, Lord, ng pangangailangan namin sa iyo. Hindi mo, Panginoon, pinagdamot yung isang ikaw. Yung bugtong na anak mo, Panginoon. Dahil wala kang ibang hinahangad, Panginoon. Para sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung makasama mo kami. Yung maging pamilya mo kami. Yung maging anak mo kami at hindi kaaway, Panginoon. Kaya nawa, Lord, sa bawat isa sa amin, maunawaan namin, Panginoon, na hindi kahit kailan mawawalan ng kabuluhan ng lahat ng mga paghihirap namin, Panginoon. Kung ang lahat ng bagay na to, Panginoon, ang dahilan ay ikaw. Kaya salamat, O Diyos, sa confident, Panginoon, sa assurance at insurance, Panginoon ko, na ikaw ang dahilan, Ama. Salamat po, O Diyos, na dahil sa ikaw, Panginoon, meron kami, Panginoon, kung buhay na walang hanggan sa isang Diyos, Panginoon, na tapat, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, at nagtaya ng kanyang buhay, Ama, para sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyo namin itinataas ang lahat ng papuri, pagsambat pa sa salamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Praise God po sa buhay mo po, Sis Beb. Sa mensahe na ibinaba ng ating Panginoon, ayan, sa pamagitan ng iyong buhay at naway patuloy kang mapagpapala pa ng ating Panginoon in every aspects of your lives. Ayan, at even po sa iyong spiritual, ayan, at patuloy na lumago at magamit